Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:52 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po ipagpatuloy yung vlog mo kahapon. Yung title ko kahapon ay Patunay na Napakasama ng Tao. Ngayon ay part 2 na ito at hindi ko natapos kahapon. Ang bibigyan ko na ngayon ng mga emphasis, kahapon ay nabanggit ko na yung edad ni Adan sa ngayon ay wala pang 7,000 years. Opo, wala pang 7,000 years. Kasi nga, yung mga pinanggalingan ni Jesus Christ, nakasulat po yung lahat, yung salin lahi, nakasulat po. At hanggang kay Abraham, na isulat anong edad ni Abraham nung pinanganak niya si Isaac. Ganun po. Ito naman si Seth o si Adam, nung pinanganak niya si Seth, ay ilang edad ni Adan? 130 years nung pinanganak niya si Seth. Kaya, manggaling dun kay Adan hanggang dito kay Abraham ay malalaman natin ang yung ilang taon na yan. Ngayon, pagdating naman po kay Abraham, marami na pong manuscript na nababasa o marami ng history o marami ng nakasulat sa outside of the Bible na makukuha po ang edad ni Abraham. Opo. Si Abraham po, manggaling kay Jesus Christ ay 2,000 years. Ayan po. At yan ay hindi lang sa Biblia yan, ha. Doon sa pati doon sa mga nasusulat ng mga historian noon. Opo. Kasi sang-ayon sa pagkaintindi ko, bago si Abraham, mga 500 years, mayroon ng mga history. Opo. At tumatama po yun doon sa Noah's flood. Pagkatapos ng Noah's flood, ay ayan na, marami ng mga nahahalungkat na mga symbol o kaya mga letters na pwedeng basahin hanggang ngayon, na pwedeng intindihin kasi may nakakaintindi pa hanggang ngayon. Opo, yung mga writings nila. Ang mga writings ay sa ngayon ay 4,500 years hanggang 5,000 years. Opo, mayroon daw mga record na ganyan. At hindi lang po sa Middle East yan, pati sa iba. Ngayon ipagpatuloy ko na lang po, huminto tayo kahapon dito sa yung kay Peleg. Na kung saan linyada rin ito ni Jesus Christ, si Peleg. Opo. At dito na record sa Biblia na noong kapanahonan ni Peleg ay parang nahati ang mga tao o nahati ang mundo o nagkawatak-watak. Yan po ang ibig sabihin ng Peleg. At diyan nga na inaasahan natin na lumabas yung Tower ni Babel. Opo, diyan yan. Na kung saan, nung panahon na yan, ay ang sabi sa Biblia, they confused their language and scattered them abroad. Ayan po.
noong palagay natin dyan sa panahon ni Peleg. Ngayon, pero hindi po si Peleg ang gumawa niyan. Mayroong isa na inaakala nila na si Nimrod. Si Nimrod naman ay apo lang ni Noah. Apo lang pala. Nireview ko kahapon, si Nimrod ay apo lang ni, apo na sa tuhod si Nimrod. Kasi pinanganak si Hans. Pagkatapos ni Hans, si Cus. Pagkatapos ni Cus, si Nimrod na. Ayun, At doon, parang lumalabas, siya ang nagpagawa ng Tower ni Babel or Tower of Babel. Ngayon, ano po ang purpose? Bakit siya nagpagawa? Ay, yun na nga para maabot niya yung langit. Yun po let us build a city, ang sabi nila, and make a tower that can reach heaven. Ayan po At ang purpose nila ay isusulat nila ang kanilang pangalan para hindi sila makalimutan. Ngayon, yun naman kaya gumagawa silang ng vertical city para hindi sila ma-scattered abroad. Yun ang purpose nila. Para hindi sila makalimutan. At katulad nga ng sinabi ko sa inyo kahapon, yung mga gumagawa ng malaking building, mga associates yan kung minsan associates, sinusulat nila doon ang kanilang mga pangalan. Kung minsan, yung mga apelido nila, yung unahan ng apelido, yung ang isinusulat nila. Kung 5 sila o 2 sila, yun ang isinusulat nila. At wala pong pagbabago dyan. Ganon din dito sa Tower ni Babel. Gusto nila hindi sila makalimutan ng tao. Kaya yan ay parang nilalabag nila yung Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, punuin nyo ang mundo yun ang order dun kay Noah. Go and multiply and scatter to all the world. Yun pa Pero hindi nila ginagawa. Gusto nila doon lang sila sa isang lugar. Kaya ganun ang ginawa. Pero mayroon pang isang dahilan dyan, yung gusto nilang pantayan ang Diyos. Ayan po. Kaya napakasama po ng tao noon. Ito pong Tower ni Babel, ang layo lang ito kay Noah is 132 years. Kinumpute ko po yan 132 years. More or less yan. Mayroon pa nagko-compute is 100 years. May nagko-compute naman ay pwede pa rin baka 200 years ang layo ni Noah. Buhay pa po si Noah noon. Kasi after the flood, si Noah ay nabuhay ng 350 years. Halos maabutan niya si Abraham. Opo, halos abutan niya yung kapanganakan ni Abraham. Ngayon, ay bakit ganun ang tao? Hindi ba naikwento sa kanila? Yun ang katanungan ko Hindi ba naikwento nung lolo niya? Yun si Ham? Na ginunaw itong mundo ay 100 years lang po At ang tao noon nabubuhay ng 400 years. 400 plus years nabubuhay noon. Ito kay Peleg, umabot lang siya ng 239. Pero yung tatay niya, 464. Yung lolo naman niya, si Sala, 333. Si Arpax, 338. Si Sim ay 600 years. Si Noah is 950 years. Ayan po ilang salin lahi siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 salin lahi. Lumabas yun si Peleg.
Ito naman si Nimrod, 3 salin lahi, lumabas na siya. Pero ay siguro iba nga yung edad, ano? Iba, o kaya hindi agad nanganak, mayroon namang ganun eh. Kaya apo lang siya sa tuhod ni Noah. Pero nga, ang pinagtataka ko dyan, bakit kagugunaw lang ng mundo ay nagmalabis na naman itong mga tao? Hindi ba? O, kaya yan po ang kasamaan talaga ng tao. Ngayon, ipagpatuloy natin si Peleg was 30 nung pinanganak niya si Ragu. O, si Ragu naman ay 32 nung pinanganak niya si Saruk. Si Saruk naman ay 30 nung pinanganak niya si Nahor. Si Nahor naman ay 70 nung pinanganak niya si Terah. At si Terah ang tatay na ni Abraham. Remember ha, dito may mga historian na dito na isusulat na yan. Opo, kaya hindi lulusot ito eh. Talagang ang edad natin kay Abraham hanggang ngayon sa atin is 4,000 years. Opo. Kahit na paano pa ang kalendaryo na ginagamit nila. Ang ginagamit nila noon ay yung Sumerian calendar. Yun ang sikat. Pero marami ng kalendaryo noon o marami ng nadidiscovery na kalendaryo na halos ganun din dun sa Sumerian calendar na kung saan ay 29 days at saka 30 days lang sila. Mayroon silang, sa isang taon, mayroon silang kulang na 9 days dito sa Gregorian calendar. Kasi nga ang pinagbabasihan nila ay yung buwan. Pag lumabas na yung crescent moon, yun na ang unang araw ng buwan. O, parating ganun. O, ay, kaya hanggang doon lang ang bilang nila. Pero, nagdadagdag daw sila sa 12 years, nagdadagdag daw sila ng 13 month. Yun ang nabasa ko, nagdadagdag daw sila ng 13 month. Oh. Ay siguro nga kasi nga to compensate dun sa atin naman mayroon tayong leap year every 4 years ata, may 28 yung February natin. Oh, may leap year. Pero ganun pa man ay mas mahaba yung taon ng Gregorian calendar ngayon. Kaya doon siguro nagkakaroon ng discrepancy. Pero kahit na may discrepancy, hindi din lalagpas yan ng 100 years. Hindi. Ganun po At saka yung nga, kinukompensate nila eh. Kinukompensate nila. Yung iba, ang nabasa ko doon sa Sumerian calendar ay yung mayroon silang dinadagdag for every 4 years din ata. For every 4 years, nagdadagdag sila. Ganon. O 5 years, nagdadagdag sila ng mga araw. Kasi nga, yung naman, ay siguro, tanungin nyo ako siguro, paano nila nakuha yung taon? Ay bibilangin nga nila yung buwan eh. O, ay 12 buwan. O ngayon, at hindi lang yun. Yung diniscovery pala nila yan, kasi nga, parating ganun eh, sa 12 buwan, mayroong maiksi na isang buwan. May pinakamaiksi na araw. Oo nga naman, hindi ba? At yun ata ang February. Ang ibig sabihin, parang yung araw, umaga, mamaya gabi na. Yun po kaya hindi po lulusot yung year. O, yung year, hindi lulusot. Kaya nga, ina-adjust nila siguro yung days. Okay? Ngayon ay, ito na nga ang layo ni Abraham doon sa Tower ni Babel ay 247 dito sa computation ko.
247 years. At kinuha ko po yung mga midyan nila. Midyan. Kung si Abraham ay nabuhay ng 175, kinuha ko yung midyan niyan na 87.5 years. Ayan po at kinuha ko yung Tower ni Babel. Ang kwan dyan ay 247 years na napakalapit din yan. At dito naganap yung kwan itong ginunaw naman ng Diyos, yung Sodom ang Gomorrah. Just imagine, ang lapit ng Tower ni Babel na kung saan ay ginuho yung tower at in-scattered them abroad. Kaya nga siguro maraming wika at maraming lahi. Kung papaano in-scatter ng Diyos yan, hindi natin alam. Pero pwede naman. May nagsabi na kaya mo daw lakaran ang mundo na walang hinto, maiikot mo daw ang mundo eh. Yun ang sabi nila. Pero hindi ko na nga pinag-aralan, ay naniniwala doon ako doon. Kung hindi ka hihinto na maglakad, malalakaran mo ang buong mundo. O kaya sasakay ka siguro ng bangka. Kahit na magsagwang ka lang, ay pwede. Mapupuntahan mo ang buong mundo. Opo. Ngayon, ay yun nga ang reason. Kaya nga maraming language o mga dialect at saka maraming nations. 200 plus ata tayo na nation Ngayon, ang sinasabi ko po dito ay bakit ginunaw ang Sodom ang Gomorrah sa pamamagitan ng yung asupre at saka yung apoy. Kasi sobra na ang kasamaan ng tao. Sobra na. At hindi na ako nagbigay ng kwan dyan, hindi na ako nagbigay ng Bible verse dyan. Pero alam ko ang sasabihin ko, bakit masama na ang tao noon. Pumunta yung dalawang anghel kay Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham, pero nagkahiwalay lang sila kasi dumami yung mga inaalagaan nilang mga hayop. Nag-aaway na yung mga pastol nila. Ngayon, naghiwalay na sila. Ito si Lot, pinili yung papuntang Sodom ang Gomorrah. Pinili niya yung east. Kaya napunta siya ng Sodom ang Gomorrah. Ngayon, nakita ni Lot yung dalawang anghel. Ay sabi niya, ay delikado dyan sa plaza. Sabi niya, maggagabi na, ay doon na lang kayo matulog sa bahay ko, sabi niya. Malamang ay si Lot ay naging mayaman din dyan sa Sodom ang Gomorrah. Yumaman din sa dyan. Ngayon, hindi pa sila matutulog, katatapos lang nilang kumain. Remember yung dalawang anghel yan ay ang dami ng lalaki doon sa bahay niya. At pinapalabas na yung dalawang stranger. Nakita kasi nila Lot, sabing ganun sa kanya, ilabas mo yung dalawang stranger at aasawahin namin. Tingnan mo yun. Yung lalaki na anghel, ang anghel po ay mga lalaki po ay nagbalat kayo sila na tao, na lalaki din. Ay bakit gusto silang asawahin ng mga lalaki? Ilabas mo yan, Lot, at aasawahin namin yan. Ganon po kasama. Ay sabi ni Lot, ay wag, sabi niya. Wag. May dalawa ako ditong anak na babae na hindi pa nag-aasawa, probably mga virgin pa yon, ay sila na lang ang asawahin nyo. Tingnan nyo yun kung paano mga tuwiran si Lot. Pero
huwag niyong gagalawin itong 2 bisita ko. Ay ayaw pumayag ng mga tao, ayaw pumayag ng mga lalaki. Ngayon, nung ginigiba na yung pintuan ng bahay ni Lot, ginigiba na ng mga kalalakihan, ay sabi nung 2 anghel, Lot, tumabi ka dyan at kami nang bahala. Ayun, binulag nila yung mga tao. Binulag nila. Ay anghel sila ay pwede nilang gawin yun. Binulag nila, hindi na makauwi ng bahay. Gumagapang na, kasi nga bulag na eh. Pero ang sabi nung 2 anghel, hurry up, sabi niya. Sabi nung 2 anghel, at gugunawin na namin ito. Punta na kayo doon sa kabundukan. Ayun na nga ang istorya dyan, hindi ba? Kung papaano kasama ang mga tao noon. Yang sexual immorality, ang pinakita naman dyan sa kapanahunan ni Abraham. Noon nga si Lot, napamangkin niya yan si Lot eh. Agad namatay kasi ang tatay ni Lot. Kaya parang inadapt niya. Wala pa siyang anak dito ha. Wala pang anak si Abraham. Kasi si Abraham nagkaanak at the age of 100 years. At si Abraham ay nabuhay ng 175 years. Ganun po yan. Ngayon ay balikan natin yung 3 na pangyayari. Una ay yung nga si Eva at si Adan ay nagkasala, hindi ba? Hindi sila sumunod doon sa napakadaling tagubilin ng Panginoon na huwag niyong kakainin yan yung the fruit of the tree of the knowledge of the knowledge of good and evil. Ay sinuway nila. Ngayon, dahil sa pagsuway, ay naandun po tayo sa balakang ni Adan eh, hindi ba? Lahat tayo nasa balakang ni Adan eh. Kaya naipasa sa atin. Kasi naandun ka eh, dun sa balakang eh. Ay pinalaya sila, di wala ka na rin dun sa paraiso. Ganun lang po yan. Ngayon, pagdating ngayon dito kay Noah, ay nakasulat po na all the intent and imagination of the man is evil continually. Kaya nagdesisyon ang Diyos na puksain na lahat ang tao. Pupuksain niya. Pero naawa siya kay Noah. Noah find favor in the eyes of God. Ngayon, ang layo po niyan kay Adan is 1,500 years doon sa flood. At si Adan ay nabuhay ng 930 years. Nabuhay po siya. Pero malayo na itong flood eh. Matagal na siyang patay. Kasi 930 lang eh. Ay nagka-flood ay 1,500 years eh. Ulitin ko bakit ko nakuha yan? Kasi nga doon sa genealogy ni Jesus Christ, sinulat lahat eh. Sino ang tatay niya o sinong anak niya at anong edad niya nung pinanganak niya ito. Ganun. Kaya makukuha mo ang edad hangga kay Abraham. Pero pagdating naman kay Abraham, marami na pong manuscript, marami ng history ang nakasulat dyan. Sa katunayan nga ito si Terah ay hindi ba yung capital ng Iran Tiran, hindi ba? Parang ganun din Terah eh. Ang tatay ni Abraham ay Terah. Parang Tiran na rin yan. Hindi ba? So, may mga history na dyan. At yun nga, yung Sumerian calendar, Sumerian calendar, ginagamit niya nila yan. Na accurate din kasi nga ay astrology sila eh. Hindi ba? Ako nga hindi ko alam kung saan na-discover yung mga zodiac sign eh. Malamang dito eh. Nung panahon pa yan eh. Hanggang ngayon may zodiac sign, hindi ba? Ay yan po pero nga ang pinapaliwanag ko dito ay sobrang kasamaan na ng tao. Kaya nung panahon na naman ni Peleg, which is 132 years lang eh.
pagkagunaw, nung pagkatapos ng baha, 132 years lang. Ay siguro, ang tanong nyo sa akin, bakit dumami na ang tao noon? Ay, kinumpute ko na po yan. Kinumpute ko na. Ako, engineer po ako. Kaya kong gumawa ng mga equation o kinumpute ko na. Pwede po. Opo. Nung Tower ni Babel, bagamat na 132 years lang yan, doon sa flood, pwede po na milyon-milyon na rin po ang tao noon. Posible rin na bilyon na. Opo. At pati doon sa yung baha, yung paggunaw ng mundo, posible din na bilyon na ang tao noon. Kung ngayon ay 9 billion tayo ngayon, baka ganun din nung baha. Kahit na doon lang sila sa Middle East. Kahit na doon lang sila. Kasi nga ay hindi na mamatay ang tao noon ng maaga eh. Ay ngayon ang tao 80 wala na eh. 90 maswerte na. Ay noon nung Tower ni Babel, ang tao noon ay umaabot ng 450 years eh. Ay ang daming ipapanganak niyan. Hindi ba? At doon naman kay Noah, ang tao noon ay umaabot ng 950 years. Kaya pwede eh. Marami na pong tao. Ngayon, ay yun na nga. Pero ang pinapaliwanag ko dito ay yung sobrang kasamaan na ng tao. Kaya ngayon, huwag na kayong magtaka. Huwag na po kayong magtaka kung bakit. Halimbawa yan si Magalong, hindi ba? Sasabihin niya, labanan natin ang korupsyon. Ayaw ko ng korupsyon. Lumalaban ako sa korupsyon. Huwag po tayong maniwala sa ganyan. Opo. Ang paniwalaan natin, yung mga pinagagawa nila. Pero kahit nakagawa sila lumaban sila sa korupsyon, ayan nga si Cayetano noon eh. Nilalabanan niya ngayon si GMA. Si Gloria Macapagal Arroyo, nilalabanan niya doon sa korupsyon. Pero ngayon, anong nangyari? Hindi ba? Enabler siya ni Duterte. Ayan po, kaya nga, napili ko ang topic na ito para patunayan sa inyo na walang pag-asa po ang tao maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Of course, hindi ka naman kahabagan kung hindi ka nagsisikap na hanapin ang kanyang righteousness. O kaya, ang sabi kasi ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kung hindi mo hinahanap yung kingdom niya, o hindi mo hinahanap ang Diyos mismo, wala Paano kang kahabagan? Hindi ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, yan mga kayamanan, mga bahay, mga ari-arian, i-add lang yan. And all these things will be added unto you. Ganun po yan. Kaya, nagkakamali po yung marami sa atin. Alam ko na yan eh. Hindi ako agad-agad naniniwala dyan sa tao na labanan natin ang korupsyon. Wala. Si Binay nga noon nagmamarcha yan eh. Bilib na bilib ako dyan noon. Kasama ni Joker Arroyo. Sidekick ni Joker Arroyo yan. Nilalabanan nila si Marcos eh. Pero nung siya nagkaposisyon, na-involve din sa ganyan. Hindi ba? Kaya ganun po ang tao eh. Sinasaysay ko lang po sa inyo para mariwala kayo. Maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos at yung habag po ay depende na po yan eh. Depende eh. Pero ako naniniwala ko doon sa whosoever believe in Him. Mayroong ganun na binanggit si Jesus Christ eh. Whosoever. Mas marami yan. Mas marami ang whosoever. Pero yung mga itinalaga, mayroon po talaga na itinalaga eh. May pinili na. Pero iilan lang yan. Kung 9 billion tayo, ay baka ang pinili, baka wala pang 1 milyon. Mas marami yung whosoever believe. Bahala ka kung maniwala ka o ayaw mo.
Whosoever believe in Him will not perish but will have everlasting life. Mas marami po yung ganun. Kaya kami, patuloy po kami na nangungumbinsi o nangangaral kung anuman ang tawag nyo dito na nagsisikap na ipaliwanag yan. Ayan po pero palagay ko dun sa tatlo na ibinigay ko ay maniniwala na kayo. Ang lalapit po Ang lalapit ng kwan. At okay, kung ayaw mong paniwalaan yan na nangyari yan, mag-obserba na lang po kayo ngayon. Mag-obserba kayo para maintindihan po natin yan. Sige po, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.